Ayan guys, nandito tayo sa palayan ng aking magulang. Guys, ipapakita ko sa inyo ang investment ng mga magsasaka. Dito guys, kailangan maging instinct ka sa pag-i-invest. Guys, kasi ang investing dito sa kahan is talagang merong lugi. May time malulugi ka, may time talagang halos wala kang maaani guys. Kasi nga, eto, depende to sa panahon. Nyo guys, after 3 months na nag-invest ka sa palayan, hindi mo alam kung makukuha mo ba o mababawi mo yung puhunan mo. Kasi nga guys, ang pag-i-invest dito sa palayan is suntok sa buwan. Salamat kung makuha mo yung buong puhunan mo at saka meron kayong konting tubo. Pero sa ngayon guys, para sa masasabi ko ngayon, medyo nakiayon naman yung panahon sa klema ba. So, hindi natin alam is nakakailang sako na. Baligis pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung sinasaka dito. At kung ano kalaki ang pwede mong may invest o maging puhunan para magkaroon ka ng maganda at maayos na ani. Gali guys, makikita nyo, ganyan siya kalawak. 'Di ba? Nasabi nila dito sa Bicol, igdi sa Bicol, mabicol kita saglit. Igdi sa Bicol, 44 tupong. 44 na tupor. Di ko alam kung paano sa Tagalog eh. Ayan guys. Bali guys is inaani na siya ngayon. Ganun kalaking sakahan. Mas maganda pang ininvest mo sa mga gold o kahit ano pang property. Alam mo na may maibabalik yung puhunan mo. Pero guys, sa pagsasaka, hindi mo alam kung maibabalik mo kaagad yung investment mo. Kasi nga dito, kapag magsasaka ka, kailangan dito ng patubig. Tapos, maganda, depende pa kung maganda yung klema. Kasi, ang sakahan is hindi naman ho basta-basta yan. Hindi porket may tubig, ay maganda na yung ani. Hindi rin porket mainit, ay maganda yung ani. Kailangan, puhunan na nailagay dito is utang lang. Biruin mo, utang lang. So, yung utang na yun, guys, after 3 months mo yung babayad. After 3 months mo babayadan, sa tingin mo hindi yun mag-i-interest. Mag-i-interest yun, guys. Kaya, hindi lahat ng merong mga sakahan, malaki ang tubo at mayaman. Hindi, guys. Sila yung pinakamaliit na kita kung tutuusin. Yung magsasaka. Salamat na lang kung meron kang sariling puhunan. Pero, God knows, guys, ang ating puhunan sa sakahan dito bilang isang anak ng magsasaka is 40 years na nagsasaka dito sa amin. 40 years nang sinasakahan tong palayan na to. Masasabi kong talagang kung sa isang taon is nag-aani ka ng 2 beses, biruin mo, sa isang taon 2 beses ka lang nag-aani sa isang taon 2 beses ka lang nag-aani. After 3 months mo siya haantayin. Guys, sa tingin mo, malaki ang tubo? Hindi. Mas maganda pang i-invest mo sa mga jewelry ang pera mo. Pero kasi guys, dito naman kasi talaga sa probinsya is ito naman talaga yung pinaghahanapan ng hanap buhay. Kumbaga, para magkaroon tayo ng source ng bigas na lahat ng magsasaka guys mayaman. Salamat sa mga magsasakang meron. Pero sa lahat ng magsasaka, wala pong yung mayaman. Sakto lang, sapat lang para maihahin nila sa pamilya nila. At mapag-aral yung anak nila ng maayos. Pero guys, ako kahit 40 years nang nagsasaka ang magulang ko, sa totoo lang guys, high school graduate ako kasi yung panahon na yon is talagang kahit sabihin may sakahan ka, kung hindi sa'yo makikisama ang panahon tsaka pinansyal para pang puhunan sa pagsaka, wala. Guys, ipapakita ko sa inyo kung nasa ng tatay ko ngayon, 'di ba? Siya yung may-ari. Pero guys, itong sakahan na to is hindi to amin ha. Nakikisaka lang kami. Wala kaming pagmamay-ari. Nakikisaka lang. So, ipakita ko sa inyo, 'di ba? Ang tatay ko is 67 years old na, magsi-68 na. Pero guys, tingnan mo naman, nagsimula siya magsaka is 20 years old. Ngayon 67 years old na. So, ilang taon na siya nagsasaka. Pero wala pa rin pagbabago. Mas nagmahal pa rin yung mga bilihin. Pagdating sa abono, sa pang-spray, sobrang sana kung tumataas naman yung rate ng pataba at pang-spray, sana tumaas din yung
pagbili ng palay para naman kahit papaano may balik naman yung puhunan at saka kahit papaano magkaroon naman ng kaunting tubo. Kasi guys, sa ilang years na pagsasaka, halos walang nangyayari. Utang bayad interest. Ang nangyayari pa guys, kapag nangutang ka, di ba magkakaroon ng interest, yung pataba may interest na, yung pang spray may pang interest na. Ngayon guys, pagbabayaran mo na siya sa kumprada, is pari pa rin yung ibabayad mo. Ngayon, yung kumprada na yun, is magbabawas pa sila ng kilo doon. So, nagbayad ka na ng utang mo, binawasan na yung, syempre, kailangan sa isang sako, 1 kilo ang nababawas. So guys, sobrang, mas kumikita pa yung iba, or kumprada, kaysa sa amin. 'Di ba? Halos wala nang natitira. Hindi ko pa alam kung magkano yung maibabalik or makakabayad ba talaga. Ayun guys, kaya sana panawagan namin sa mga nakakataas dyan o sa mga namumuno sa gobyerno. Sana po, kung tataas kayo ng pataba at pang-spray sa palayan, sana taasan nyo din po ang pagbili ng palay para kahit papaano doon lang po sila makabawi sa kanilang puhunan. Kasi guys, kung mababa ang bili ng palay, tapos mataas yung puhunan na ginamit nila sa palayan, tulad ng pataba at pang-spray, useless ang nangyayari. Halos tabla-tabla lang. Minsan, hindi mo pa nababawi ang puhunan. Guys, i-reveal ko sa inyo kung magkano nga ba ang kilo ng palay dito sa amin kapag ganitong panahon. Ayun nga guys, bali nakikita nyo is naglalagay na ng palay sa May bantay palang dumaan. Punta na kami ng kumpada. Bali, andito na kami sa kumprada guys. Word na. At eto na yung total ng at nagbiling pa na 60 sako. Ayun, nakikita nyo sa taas, yung 12.50. Ayun yung presyo ay ngayon dito sa siya. 60 kabanis na palay. Kakahalaga lang siya guys ng 33,097 pesos. Paldo tayo sa ani, pero lugi tayo sa presyo. Kaya naman yung lahat-lahat na to, namit nilang puhunan. Simula nung una, hain ang buong Bicol region. Hanggang ngayon na pangalawa na pagsasaka. Yung mga utang na yung pagsasaka pa nung una at ngayong pangalawa. So guys, ngayon pa lang yan mababayaran. Sakali, kalahati lang na makita to na nakakata. Kala nyo na yung naga is nalubog sa baha, kaya wala silang naibayad noon. Bukod sa puhunan, may tubo pa, 'di ba? Kaya sana panawagan namin, mapakinggan niyo po ito. Makita